Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo sa Family Rosary Crusade sa Church Alive. Ang rosaryo ay bahagi ng pagpupugay kay Maria ng mga Katoliko. Maraming Santo Papa ang nagpalaganap ng debosyon na ito, simula pa kay Pope Pius V noong 16th century, kung saan ipinakilala niya sa Roman liturgical calendar ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario tuwing Oktubre, hanggang kay Saint Pope John Paul II na siyang nagsulat ng Rosarium Virginis Maria. At nitong huli, si Pope Benedict XVI na nagsabi na ang rosaryo ay isa sa pinakamalinaw na tanda ng pag-ibig ni Jesus at Maria sa sangkatauhan. Ang ating kasalukuyang Santo Papa, Francisco, ay may malalim ding debosyon kay Maria at sa pananalangin ng rosaryo. Ang masigasig na pagpapalaganap ng simbahan sa pagdarasal ng Santo Rosario ay madali namang sinundan ng maraming mga tahanan, lalo na sa Pilipinas. At kabilang dito ang mga FRC units mula sa iba't ibang mga simbahan at sambayanan, lalo na sa aming sambayanan sa parokya ng Immaculate Conception sa Cainta, Rizal. Makakasama natin sa palatuntunang ito at pag-uusapan natin ang paksang ito. Kasama natin sina Ate Sally at si Ate Claire. Good morning sa inyong dalawa. Good morning, Father. Oh, thank you for coming. Parang ang layo-layo natin at hindi tayo nakikita sa parokya. Kikita tayo lagi. Na kayo ay isa sa mga pinaka-aktibong FRC unit sa buong Pilipinas. Tama po. Yes. Kaya nung dumating ako sa parokya, nagulat ako talagang, lalo na pagka first Saturday, ang dami-daming napupuno ang simbahan dahil sa inyo. Sa simula pa sa Dawn Procession, sa pagdarasal ng Rosario, and many Marian activities sa Black Rosaries, patuloy na talagang pinagsusumikapan nyo na maitatag ito at malagay sa puso ng maraming mga tahanan. Tatanungin ko lang kayo, not only as members of the Family Rosary Crusade, but also as members of a beautiful family that you have, no? Ano ba yung halaga ng debosyon ng rosaryo sa inyong pamilya? Napakahalaga po talaga yon, dahil kung wala yon na pag pinag-unite ang family, lalo na kung mga bata pa sila, talaga pong i-train o ipasok mo na yan sa kanila para paglaki nila, madadala na yon maski saan man sila, lalo na kung magkapamilya na sila. Ilan na apo nyo? 5 po. Isa ang stillbirth. Kasi yung panahon na yun na lalong umano yung aming pagdadasal nung wala pa silang mga asawa. Sabay-sabay po kami naantay pagdating sa school. Pero nang nagsiasawa na, unti-unting kanya-kanya na. Nawawala na. Pero yung yung pagdarasal ng rosaryo, nasa sa kanila. Opo. Actually po, isa sa anak ko naging seminarista. Pero hindi lang siguro talaga cold na cold. Yun ang dulot ng Diyos. Kasi nag-umpisa po sa high school hanggang 3rd year diyan sa Catholic school. Oo, dito sa may St. Luke's. Nakakalimutan nyo na kung anong eskwelahan niya. Di ba St. Joseph yan? Opo, yung isa. Yung seminarista doon. Sa Christ the Christ King. the King. Oo, napanagulaan pa tayo, Sa tagal na po eh. Ayun, kaya po yun. Na talagang devotion to the rosary is very, very important sa family. Sa family, yes. Ate Claire, ikaw? Kami rin po, bata pa lang sila, nasa Catholic schools yung mga anak ko. So they were trained talaga. Kahit sa school, nagdadasal sila. And then sa bahay, sabay-sabay kami. Before, wala naman yung husband ko o FW. So kami lang talaga ang together na nagdadasal. Ito ba, pagka minsan nawawala, halimbawa, syempre minsan nakakaliban tayo Hinahanap-hanap ba nila? Hinahanap din nila.
nagtatanong sila kung bakit walang rosaryo. Oo. Ganun po, Father. Kasi used na sila sa ganun eh. Kasi sa school din, ganun din ang ginagawa nila. Parati rin silang nagsisimba doon. May rosary din sila before the class yata nila. Nagro-rosary sila. Matanong ko lang meron ba kayong mga anak na lalaki o apong mga lalaki? Ako po wala. Wala. Sa inyo, meron. Lalaki po isa. Oo. Kaya- Pero nagdarasal ng rosaryo. Opo, sila na itong, kasi 10 years old na. Oo. Yun ang first na, yun ang only boy sa family. Sa mga apo ko. Oo. Isa Kaya, lang. inaano ng, nire-recommenda kasi sa school niya sa Catholic, Cainta, na itong apo mo, yung sinasabi niya sa magulang niya na may ano ito sa pagpapare. Yung ginaganon siya na. Magandang tinatanong ko kasi minsan, pag sinabing rosaryo, natutuon lang sa mga Mga babae, babae. Totoo po o yun. kaya matatanda, gano'n, no? Minsan Na po, parang- inaano namin ng mga asawa namin mag-lead. Minsan naman nakakapag-lead din sila. Ngayon, apo na. Ngayon, wala kasi ako. Minsan na paglidan mo na lalaki. Apo na ang Pwede naman, di ba? Pwede naman. Opo naman. Mas maganda yun, di ba ate? Oo. Kasi ano na sila nadadala na sila. Hindi nadadala, nadadala Nadadala. sila, no? Ano pa yung Nadadala. mali na naman Tagalog ko. Pero maganda yan, ano, na talagang sa pamilya pa lamang sa tahanan, ano. Kasi even before we go to our organizations, no, sabihin, ano ba yung mandadari natin na karanasan doon sa organisasyon natin, kundi bahay. yung karanasan Sa ng pamilya, Tama no? po. At napakagandang karanasan yan, no? Isang katanungan pa, no? Paano nyo ba nakikita yung kaugnayan ng pagdarasal ng Santo Rosario sa araw-araw na buhay ng tao? Ate Claire? Minsan po, pagka halimbawang hindi ka nagdadasal, parang kulang yung araw mo. So, kailangan talaga, before nga umalis ka ng bahay, dapat nakakapagdasal ka. Or kung hindi naman, along the way, pwede rin po. Parang kulang yung ano mo yung araw mo. Hinahanap-hanap mo. Para bang, ay, teka muna, hindi pa ako nakapagrosaryo at sandali lang. Parang ganun po Hindi dahil sa nakasanayan lamang, pero parang talagang bahagi na ng ng buhay. no? Po. Sa inyo po, Naging yun nung unahin ko kasi katabi ko yung radyo ko. Veritas agad, di ba? 4 o'clock. nagro-rosaryo na. Sumasama na po ako sa rosaryo ng Radyo Veritas. Oo. Hanggang magbibihis ako for the church. Kaya Maaga ka daily kasi yun. nagising. Kasi hindi ko maano na mag-i-start ako ng hindi ko unahin ba? Kasi naging hobby na, naging nakakaano sa aking lalo na po nung alam ko na yun na nagpalakas sa akin, lalo nang namatay ang husband ko, ganon. Na siya nang kasama-sama ko sa buhay yung rosary ko. Rosary dyan, gaganon ko, hindi ako makatulog. Hala, rosaryo na lang, rosaryo, arpador, maski arpador, hanggang makukuha ko tulog ko, ganon. Yung ganon ba? Kaya alam ko, Meron minsan nagsabi sa akin na, ano tawag ito, lagi siyang nagro-rosaryo, tapos sabi niya, alam mo, Father, yung pagro-rosaryo sa akin, hindi lamang basta dahil nakasanayan na, kasi minsan, pagka dinarasal ko yung mga misteryo, ang feeling ko, nakakalakbay ko ang Diyos. Nakakalakbay ko si Jesus at si Maria doon sa kanilang naging buhay. Kasi nga, ipinapaalala sa atin ng mga misteryo, sabi nga Ate Claire, yung mga misteryo ng Rosaryo, Parang yung naging buhay ng pinagninilay-nilay Panginoon. ka. Tama po. At naiuugnay sa buhay natin. Pang-araw-araw. Oo. Yun siguro isang bagay rin na magandang tandaan din ng ating mga manonood, na sanayin sa buhay pananalangin, katulad ng ginagawa ninyo, hindi lamang sa inyo. at saka in action. Oo, Ikaw din ang, sa kasi action. ikaw ang idol nila. Ay, hindi mo naman ginagawa pa. Sabi ka ng sabi. Hindi mo Oo. naman ginagawa, mama. Oh, bakit? Nasabihan na ba kayo na Ay, ganyan? hindi. Ayaw ko po mangyari yun. Kasi ang mga bata, masasabihan ako na yun. Actually po, chinek ako ng isang apo ko. Kasi Ano Tagalog. sabi sa inyo? Yung English pag-pronounce, speaking kasi siya. yung apo. Oo. Ang dasal ko po ay Tagalog, Oo. Jesus. Mama, it's Jesus. O sabi ko, ano pa lang po yun? 3. Mali. 3, 4, gano'n. Pero grabe naman yung
na-train kasi sa English, pero nung marunong na siyang mag-Tagalog, kasi 10 years old na siya ngayon. Kino-correct pa kayo? Hindi na niya ako naririnig. Kasi okay, sabi ko, pag may, pray the rosary na before we eat, pray the, bless na the food. Before it. Sila na, hindi na sa ako. Alam mo, minsan inisip ko, siguro may nagpapaalala na sa inyong mga apo. Oh, rosary naman po Totoo tayo. Po. Kayo na pinapaalalahanan ngayon. Kahit yung mga anak ko nung maliit pa, mama, let's pray first, sasabihin ka dun. Before yung mag-eat, okay, magta-travel, nagpe-pray din po kami ng rosary sa car. 2 girls lang kasi. Pagka nagta-travel kami, sila nag-remind minsan. Kasi parang nasanay na din sila ng ganun. Galing, nakakatuwa yung bagay na yan, yung ating founder, Father Patrick Peyton, would always remind us, the family that prays together stays together. And a world of prayer is a world of peace. Ganong katotoo pa rin yan. Naniniwala pa ba kayo sa mga kataga ni Father Patrick Peyton? Tama yun, di ba? Kung sa naniniwala ko lang sa sarili ko na lang. Kasi yung mga iba hindi ko na nakikita po na there is peace now. I mean, sa nangyayari sa country natin sa ngayon, ang hirap kayang anuhin dahil di na nagkaka-unite. Siguro dahil kulang na rin sa pagdarasal ng sama-sama. Ayun na nga po siguro dahil where is the peace now in our country? And that's why we need more prayers. More prayers ang needed natin. Kaya napakasakit talaga minsan. Oo. Kasi you feel very close kasi when you pray together, di ba? Parang close na kahit na yung daughters ko wala, nasa abroad sila pareho. Pero parang feeling ko nandyan lang sila. Tapos together, remind ko, don't forget to pray. Ganyan. Yes, mama, every day. Sabi ganyan. Kaya nakakatuwa naman, parang together pa rin kami. Kaya kayo rin, as members of the Family Rosary Crusade, talagang ini-encourage talaga as many people as possible na magdasal. Also during the Black Rosary, di ba? Yung iba, yung inaakyat namin yung Mama Mary. Yung iba talaga, Father, hindi talaga marunong magrosaryo. So, tinuturoan namin kung paano, ano bang mysteries ngayon. Nandito po may guide kami, may prayer guide. So, ito yung Monday, ganyan. Alam na nila. So, talaga, hindi po kami marunong magrosaryo. Kaya po kami nandito para turuan kayo. Tapos nakakatuwa naman yung mga bata din na mga naglilid din sila, yung mga anak nila. So, masama sa amin mag-pray. At least nasisimulan. Merong nakakasanayan na sila. Binibigyan po namin yung hindi talaga marunong. Binibigyan namin ng prayer guide. Para alam nila kung paano. Rosaryo din po. Kaya nakakatuwa naman. Kaya nafe-feel namin na talagang big help tayo sa mga aming parishioners natin. Kaya very close na rin kami. Actually, sasama na namin po sila. Kung yung Black Rosary is on their streets. Sumasama na sila. Ang galing. Yes po, yun ang namin para nafe-feel din nila na there is God. Kasi sabi namin, kung may sakit, nandyan na, dasalin nyo yung sa may sakit. Meron po kasi may request kayo nandyan sa yung Rosary Guide po, yung Black Rosary Guide namin. Kaya, sila? Very accommodating naman po, Father. Talagang gusto rin po nila. That's good, Siguro ito yung maganda rin na makita rin ng iba nating mga manonood na really na siguro magandang palalimin natin at palalimin, Palalimin. Itong debosyon na ito sa ating mahal na ina sa pamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario dahil nakakatulong ito at talagang nabibigyan ng isang bagong buhay ang ating pananampalataya. Tama po, Father. Maikli ang oras natin, pero maraming salamat sa inyong pagpunta dito kahit na maikling oras at kahit na maagang-maaga ay tayo nagkasama dito sa maikling panayam. It's a very, very blessing day for us. For me, especially, Father, ngayon lang ako na sa ganito. Kaya I said, ikaw na lang. Baka wala akong masabi. Pero maraming salamat po. Salamat din po. Thanks God. We were invited here with your program.
Magbabalik po ang Family Rosary Crusade makalipas ang ilang paalala.